muli po sa ating lahat. So habang bumabiyahe po tayo, gusto ko lang po kunin yung pagkakataon na makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. And wag po kayong mag-alala, hindi po ako manghihingi sa inyo ng kahit ano man pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Hindi po ako mag-aabot ng sobre or anything po sa inyo. Sabi po sa Biblia, sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, sabi ng Panginoong Hesukristo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Di ba po nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay tayo, kasi kumakain tayo, may mga bills tayong binabayaran. Pero malinaw po na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na hindi lang tayo nabubuhay sa mga pampisikal na pagkain katulad ng kanin, ulam, tinapay, snacks. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Kahit po ikaw na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, dadatnan ka po ng anxiety, ng depression, magwo-worry ka. Kaya ang salita ng Diyos po, nagbibigay po siya ng encouragement sa mga nadi-discourage, nagbibigay siya ng kapayapaan sa mga sumasampalataya dito. At sabi rin po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiyang ipangaral ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sinumang sumasampalataya. So yung salita ng Diyos, meron siyang kapangyarihang iligtas tayo. Saan? Sa kapahamakan, sa kaguluhan, sa kasalanan. Ito yung magpoprotekta sa atin. Kaya nga sabi po ni Jesus sa Luke 11:28, mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at nagmamalasakit ang Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Kung meron man po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, kung meron tayong mga mabibigat na pagsubok, suliranin na pinagdadaanan ngayon, meron pong paanyaya ang Panginoong Hesukristo. Sabi po niya sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po, may mga bagay po na hindi po natin kontrolado, pero kontrolado po ng Panginoon. Minsan yung mga pagsubok, inaalaw ni Lord ng Diyos na atin pong maranasan para tayong mga tao ay matutong tumawag sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Kung may pinagdadaanan ka sa buhay ngayon, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan na ang sino mang lumalapit sa Diyos ay hindi niya itatakwil. Hindi tayo itatakwil ng Diyos kung buong puso tayong lalapit sa Kanya. Magpakumbaba tayo at hahanapin natin siya. 2,000 years ago, Jesus died on the cross. Namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lang pinatunayan na po niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Bakit po siya namatay? Dahil lahat po ng tao nagkasala. Wala pong perpekto sa atin. Lahat tayo nagkulang sa Diyos at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi po sa Biblia, sa Romans chapter 6 verse 23, yung mga kasalanang ginagawa po natin mga kaibigan, meron pong kabayaran, which is yung kamatayan. Diba, yung iba po nagtatanong bakit namamatay ang tao. Kung babasahin natin ang Biblia, bunga yun ng ating mga kasalanan. Kaya po, imbes na tayo yung mamatay sa krus, tayo yung maparusahan, tayo yung bubugbugin, tayo yung lalagyan ng kuronang tinik sa ulo dahil tayo yung nagkasala sa Diyos, inako yun ng Panginoong Hesukristo dahil mahal niya po tayo. Pero sabi po sa Revelations 21 verse 8, kung patuloy tayo sa pamumuhay bilang isang makasalanan, ibig sabihin, i-reject natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. After natin marinig ang kanyang panawagan, mapapahamak pa rin po tayo. Kaya sabi sa Bible, kung narinig ninyo ang tinig ng Diyos, ang puso ninyo'y huwag nang katitigasin, katulad noong unang kayo'y naghimagsik sa Panginoon. Yung pagmamatigas po natin sa harapan ng Diyos, wala siyang magandang epekto sa buhay natin. And kung meron kang pinapipray at nagtataka ka bakit wala pa rin kasagutan, sabi po sa Isaiah 59 verse 1, ang Diyos ay hindi bingi, hindi rin po maikli ang kamay ng Diyos para hindi niya tayo maabot.
Kaya lang hindi po marinig ng Diyos ang ating mga panalangin dahil sa ating mga masasamang ginagawa. Kaya nga, we need to repent. Kailangan po nating pagsisihan ang ating mga kasalanang ginagawa, talikuran ang mga masasamang ginagawa, kasi dahil sa mga ginagawa nating kasalanan, diyan tayo napapalayo sa Diyos at hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. And Jesus is the only way to heaven. Sabi sa Bible, after po ng kamatayan natin sa mundong ito, meron pang judgment day. Marami sa atin naniniwala tayo na meron pang buhay sa kabilang buhay. And the Bible said also in Hebrew chapter 9 verse 27, sabi po doon, for it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Ibig sabihin, ambulansya ang buhay.